Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines at shalom din po sa mga kapatiran na manunood sa Republish. Ang araw na ito po ay Miyerkules. Tuwing Miyerkules po meron tayong weekly scriptural study mga kapatid. So dahil nga in view sa ating darating na feast mga kapatid, Pasak at Matsot, I have this conviction na mas mabuti na pag-usapan na natin earlier pa, mga kapatid. Ang ating pasak po ay gaganapin natin sa 14th day, which is Shabbat. Kasi 14th day is Shabbat, mga kapatid. At yan ay gagawin natin, mga kapatid, sa Gregorian calendar. Ayon sa Gregorian calendar ay it falls on a day ng Sabado, mga kapatid. So, ng gabi at 6 o'clock, yun po ang ating gagawin na celebration. And the following day, 15th day, gagawa naman po tayo ng another convocation sa umaga, mga kapatid. Because yun po ang ating matzot, which is unleavened bread celebration, which is on the 15th day, mga kapatid. So, ibig sabihin, ngayong araw ng Sabado, ng gabi, 6 o'clock, yun ang ating pasak. And then the following day, 15th day, which is araw ng linggo po yun, Sunday, mga kapatid. Yun po din ang ating unleavened bread. So, come to think about it, marami tayong mga pag-iisipan na mga preparation. So that being said, let me share my PowerPoint para sa ating discussion, mga kapatid. So ang ating pamagat today, what is Pasak? So yun po ang ating tatalakayin, mga kapatid. So what is Pasak? So ano ba ang Pasak? So yan po ay siguro hindi naman ito first time nating marinig, mga kapatid. So but we are going to study more at tingnan natin kung baka mayroon po tayong mga bago naman pong mga insights at the end of our presentation after this. So, ito na po ang ating title, What is Pasak? So, Pasak, yun po ang Yehudiyat word, but sa English, yan po ay Passover, mga kapatid. Okay, yan po ay Passover. So, part 1 lang ito, mga kapatid, at tingnan natin kung makakaroon ba tayo ng part 2 as we move on. Okay, so bilang pagkilala at pagpuri kay Aba Yehowa, sinabi ito ng Tahaliang 36 verse 10. O ipagpatuloy mo ang inyong tapat na pag-ibig sa mga nakakilala sa iyo at ang iyong pagliligtas sa may matuwid na puso. The psalmist is making a declaration. Kasi doon sa previous na verse, which is verse 9, napatunayan na doon na talagang ang awa ni Abba Yahuwah, mga kapatid, ay nandyan. So dito sa verse 10, the psalmist now is making a declaration, mga kapatid. And what is that declaration? Na ipagpatuloy ang iyong tapat na pag-ibig. Abba Yahuwah, through Yahusha, talagang tapat, mga kapatid, ang kanyang pag-ibig. Bakit po? Kasi pinadala niya ang kanyang beloved, only begotten ban, mga kapatid. Walang iba kundi si Yahushua. Yun ay pagpapatunay na talagang tapat si Abba Yahuwah sa kanyang pag-ibig. But sinabi po dito, mga kapatid, sa mga nakakilala sa iyo. So mahalaga talaga, mga kapatid, yung ating pagkilala. Hindi lang pagkilala sa kanyang pangalan, but yung pagkilala mismo personal na meron tayong karanasan, mga kapatid. Kasi iba po yung pagkilala lang sa pangalan at iba rin po yung pagkilala talaga na meron tayong ano po, personal encounter and experience, mga kapatid. Magkaiba po yun. So, dapat hindi tayo huminto lang doon sa, oh, alam ko yung pangalan. Ito yung kanyang pangalan. Hindi tayo maghinto doon, mga kapatid. Dapat, we should go deeper. Deeper into walking with Him, intimate with Him, mga kapatid. And how can we be walking and be intimate with Him? Yun.
mamumuhay tayo ayon sa kanyang Torah. Keep natin yung kanyang covenant, mga kapatid. At yun naman yung second part ito, at ang iyong pagliligtas sa may matuwid na puso. At paano tayo magkaroon ng matuwid na puso? Dalawang bagay yan, mga kapatid. Una, mamaya i-highlight natin through the blood of Yahushua. Kaya significant itong topic natin, pasak, okay? Because it speaks of the blood of Yahushua, mga kapatid. At ano yung pangalawa? Siyempre, yung ating paglakad. Okay? Unang-una, yung ating pag-repent. Okay? Yung ating pakumbaba. Kung tayo may nagkamali, tayo may nagkasala, let's humble ourselves. That's the only way, mga kapatid, no? Humble ourselves, repent, okay? Ayon sa prayer ni Brother Demetrio kanina, mga kapatid. So, yun po, para maging matuwid ang ating buhay, ang ating puso, kailangan ituwid din natin po. Ituwid natin yung ating mga lakad, ituwid natin yung ating mga decision, ituwid natin yung ating mga pamumuhay, mga kapatid. So, yan po. At nandyan yung assurance na ililigtas tayo, mga kapatid, ni Aba Yehowa. So, ito na nga po yung apat na mga titik. Yad, Hey, Uwa, Hey. Na kung ating i-highlight itong pictograph, no? Behold, hand, nail, hand. Okay? So, behold, ito yung arm, the arm of Yahushua na ipako doon, mga kapatid. Okay? The arm of Yahushua na naipako doon o yung kanyang hand na naipako doon sa kahoy. Okay? Then behold, okay? Nakita natin at yung kanyang nail nandiyan, nakita natin at yung kanyang pagpakita. Okay? Yung when Abba Yahuwah reveal himself. Paano niya i-reveal himself? Through by sending his son, Yahushua. So, ibig sabihin, itong pangalan ni Abba Yahuwah, Yad, He, Uwa, He, kung tingnan natin yung pictograph, ito na rin po yung anong magiging mission ni Yahushua. Anong magiging purpose ni Yahushua kung bakit siya pumunta rito? Upang ang kanyang kamay ay may pako sa kahoy upang magkaroon tayo ng assurance or security or securing the assurance na tayo ay mabalik muli kay Abba Yehowa. So yan po ang apat na mga titik. Ya or letter Y, Yad, Ha or AH, then U, then AH. O kaya babasahin natin po natin as Yahuwa. Yahuwa po mga kapatid ang ating Aba na kung saan nandyan din po ang mga titik sa mga pangalan ng mga scriptural character, mga kapatid. Moving on with Yehosha, unang Yaokanan, chapter 3, verse 21. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinatulan ng ating puso, tayo ay may kapatanagan sa harapan ng aluwa. Okay? O sa harapan ni Aba Yehowa. Mga kapatid, dito sa ating nabasa, sa previous, sa verse 20, binabanggit po doon na hahatulan tayo ng ating puso. Ibig sabihin doon, we ourselves, binigyan tayo ni Aba ng conscience. At yung conscience natin yan na nasa ating puso at isipan, siya yung maghatol sa atin kung tama ba at hindi ba tama yung ating mga pasya. Okay? But take note, doon sa verse 20, nakasabi po doon na Abba Yahuwah is greater judge through Yahushua. Siya ang maghusga sa atin. Bakit po? Kasi siguro malamang may mga bagay sa ating puso na hindi tayo aware, mga kapatid. But Abba Yahuwah, alam niya ang lahat. What's going on in our heart, what's going on in our mind. So in other words, dito sa verse 21, ito yung sabi ni Yaokanan, mga minamahal kong tayo, mga minamahal, kung tayo'y hindi hinatulan ng ating puso. In other words, if our conscience is not bothering us or it's not convicting us, mga kapatid, ibig sabihin, uh, meron tayong confidence sa harapan po ni Abba Yahuwah. So, yan po mga kapatid. And how does it work sa ating buhay ngayon? Through the Ruach HaKodesh of Yahuwah, mga kapatid.
working in our conscience, working in our self, working in our mind, mga kapatid. So, kaya kailangan natin makinig lagi sa mga dealing, sa mga working ng Ruach HaKodesh, working in our heart, mga kapatid. So, ibig sabihin, kapag tayo matulog at bago tayo maghiga, tanungin natin ang ating sarili. Aba Yahuwah, am I clean before you? Am I worthy? Is there something wrong with me? Then magbigay tayo ng panahon na makinig, mga kapatid. If our heart, if our conscience is not bothering us about something, then everything is okay, mga kapatid. But maring manalangin tayo, baka merong mga bagay na hindi ako alam o hindi ako aware. But kailangan mong ako ipa-aware ako kung ano yung mga pagkakamali ko. So dapat ganun yung mga kapatid ang ating journey, ang ating buhay ngayon. That being said, kung tayo nakakilala kang Yahushua, all the more magkakaroon tayo ng confidence, mga kapatid. Maging mapanhatag ang ating sarili dahil nga po kung ano yung ginawa ni Yahushua. And that is very much related po sa ating discussion today. Okay, so Yaha, U, yun ang first three letters sa pangalan ni Yahushua, Shan, Ayan. Kung ating babasahin po yan, Yahushua. Yahushua po. Ang ibig sabihin ng Yahushua, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So yan po, dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, kinikilala po natin si Abba Yahuwah at si Yahushua ating Mashiach, mga kapatid. Ito yung picture ng ating mga kapatiran who are in USA, mga kapatid, no? Assembly of Yahuwah USA po ito, mga kapatid. Okay, so yan po, PASAK o PESAK study series. Kung yung spelling na PE, yan po ay ayon sa modern, mga kapatid. But yung sa atin, PASAKH. So yan po ang ating Yahudyat, mga kapatid. Okay, so what is Passover and how do we observe it? Yan po ang ating tutukan today. So, bakit tayo mag-discuss nito? Kasi nga, sa Sabado, 14th day ng ating calendar, mga kapatid. Yan na po ang ating pasak. Okay, in the evening. So dito, makikita natin na kailangan natin pag-usapan ito para mag-prepare tayo. Okay? So, yun ang kahalagahan dito. Kasi meron pa tayong ilang araw bago yung mag-14 at makapaghanda tayo, mga kapatid. Okay? So, pagkatapos nito ay susunod agad yung ating matzot, which is also known as unleavened bread. Now, we recognize our differences of understanding of the calendar and dates of this feast. Ngayong mga manonood sa Republish, what's nangyari na binago nila ang mga appointed times, binago nila ang mga dates, binago nila ang calendar, mga kapatid. Kami na mga believer, kami na mga tagasunod ni Abba Yahuwah ay talagang greatly affected na makakome up kami ng isang kalendaryo lamang. Mga kapatid, we are confident na darating ang panahon na Abba Yahuwah will reconcile everything. Diba kung naalala nyo mga kapatid, merong prophecy doon sa Ezekiel ba yun? Hindi ko Ezekiel 36 ba yun, no? Hindi ako na rin naalala. But there is a passage in Ezekiel, somewhere in 36, na kung saan darating ang panahon na wala nang magturo patungkol sa pangalan. Okay? No one will teach anymore from great and small, from the famous to the not famous. Hindi na kailangan tuturuan sa panahon na iyon about the name, about the Torah. Bakit po? Kasi si Abba Yahuwah na ang maglagay o magsulat ng kanyang Torah in the heart and in the mind of everyone. So, ibig sabihin mga kapatid, oo, ngayon magkakaiba pa yung ating mga kalendaryo, but one day, one day po mga kapatid, okay? One day, Abba Yahuwah will synchronize everything. Will dictate kung ano yung tamang araw talaga, perfect na araw na ito'y ating gagawin. So, you may ask this question.
Brother Dan, ah, ano pang halaga kung hindi man pala tayo nagkaisa sa mga kalendaryo? Yun po ang ating weakness, yun po ang ating limitation ngayon. Pero hindi po pwedeng sabihin natin na hindi na lang tayo mag-observe. Hindi po. Kailangan mag-observe tayo kasi may mga dahilan kung bakit tayo mag-observe. Kahit pa man magkaiba-iba pa ang ating mga kalendaryo. What is important is may puso tayo at may effort tayo mga kapatid na tayo po ay nag-observe. So ito na nga ang 14th day of Abiab dito sa ating pangatlong buwan ng Gregorian at 29th day which is ngayong Sabado na po ito mga kapatid. At mamaya babasahin po natin itong ating mga references. And not salt and unleavened bread, which is susunod agad, susunod agad. 14th day man yan, kaya ito ay Shabbat. Itong celebration ito falls on a Shabbat kasi 14th day nga. But in the evening natin gagawin. After, yun nga, in the evening of 14th. And then, susunod nito ay 15th day to the 21st day of Abiab, mga kapatid, which is pangatlong buwan sa Gregorian, 30 hanggang sa pang-apat na buwan, 4, mga kapatid. Sorry, no, 2025. Hindi ko pa na-edit ito, mga kapatid. So, yan po. Batay po ito sa Shemot, chapter 12 and chapter 13, brother. And Uyakra, chapter 23, verse 6, mga kapatid. At mamaya, babasahin natin itong Uyakra, chapter 23, verse 6. Okay po. So, yan, mga kapatid. So, dadako tayo ngayon sa ating reading bilang pag-refresh sa ating mind at sa ngayong Sabado, ilang mga bagay dito ay pag-usapan pa rin natin para magkakaroon tayo ng clearer understanding. Can I ask volunteer to read this, mga kapatid? Anyone? Andito na si Sister Tessie. Oh, wala pa. Wala pa pala Sister Tessie. Okay, anyone who would like to read this, please. Ako, Brother Dan. Brother Pio, go ahead po. Kaya Exodus 12 verse 1, si Yahuwah ay nagsalita kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging pasimula ng iyong mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel, sa ikasampung araw ng buwan ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, isang kordero sa bawat sambahayan. Okay po. Salamat sa kanilang mga ninuno. Okay po. So salamat sa pagbasa ni Brother Pio, mga kapatid. So, meron akong tanong dito, no? What is the context and the background of this? Ang sagot natin diyan, mga kapatid, is yung sila'y palabas na po sa Matsaryang. Okay? Abayao ay nagsalita kay Masya at si Aharon doon sa lupain ng Ehipto o Matsaryang, mga kapatid. Okay? So, ito yung background na ibig sabihin, ang context at ang background ay they are about to go out, kapatid. Sila ay malapit ng lalabas or mag-exit doon sa Matsaryam, kapatid. At ito yung sabi ni Aba, okay, what preparation should be done. So ito yung makikita natin na dapat may mga paghahanda na gagawin, mga kapatid. But bago natin i-focus itong preparation, tingnan mo yan, dito sa verse 2, buwang ito'y magiging pasimula. Kung sa English po, ito yung beginning of, okay? This month is the beginning of months for you or of you, okay? And this is the first month of the year.
At kung ano ano po itong first month of the year, yun po ang tawag natin na Abib or Abyab, mga kapatid. Kung saan ito yung unang buwan called Abyab, mga kapatid, sa Yahudyat, at ito yung sinasabi niya na beginning of, okay, beginning of month and beginning of the year, mga kapatid. Okay? Tama ba? Nandyan ba ang beginning of the year? O tama po, nandyan. First month of the year for you. Beginning of months and first month of the year. So, ibig sabihin, dito natin makikita na yung kanilang paglabas pala doon sa Matsariam, yun po pala ang unang araw ng buwan at unang buwan ng taon, mga kapatid. At unang linggo ng buwan, mga kapatid. So, yan po. Very significant po yan sa ating journey ngayon. Bakit po? Kasi sa Gregorian, ang unang buwan nila ay iba po. That is in honor January. of a pagan, di ba? Mm. Itong unang buwan ng Gregorian ay pangalan po yan ng isang makapangyarihan o mighty one. So it is loaded with with pagan kasi yung pangalan ng unang buwan ng Gregorian, yan po ay pangalan po ng makapangyarihan yan, mighty one. So binago nila kasi nga po mga kapatid, may mga purpose yan. Ayon din po sa mga celebration po ng mga Roman, kumbaga yung Christianity based on Rome, mga kapatid. May mga ugnayan po yan sa mga celebration na ginagawa nila. But tayong mga believer ni Aba Yahuwah, itong buwan na ito ngayon talaga ay ito po yung Abyab o Abib, mga kapatid. Which mga kapatiran natin sa Pardo, kahapon po sila nag-celebrate ng anong tawag nun? Shamak Hashanah. Okay? O Ras Hashanah. Tama ba yun, Brother Sario, no? Shamak meaning joyful. Ras meaning first. Hashanah, year. Okay? So yun po, the head of days o the head of year, mga kapatid. Shamak, joyful. Kumbaga sa current nating mga New Year, Happy New Year, di ba? But sa Yehudya, yan po ay Shamak, Ras Hashanah. Okay, so tayo, nag-observe na tayo niya noong March 16, mga kapatid. Okay, pangatlong buwan, date po ay 16, mga kapatid, sa nakaraang mga nakaraang linggo. Yun ang ating ginawa. At ang mga kapatid natin sa Pardo kahapon po. At yung iba rin po, ibang araw din po ang kanilang New Year na celebration. But that being said, ito yung ano yung gagawin natin sa araw na yan. Okay? Sa verse 3, sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Yasaral, sa ikasampung araw ng buwan, ito ay kukuha ng bawat lalaki sa kanila ang isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. In other words, according to their clan, okay, meron silang ganun na mga gagawin. But ang pinakamalaga dito is sa ikasampung araw ng buwan. Okay? Kukuha sila or mag-set apart sila po ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Isang kordero sa bawat sambahayan. Okay, so what is that in English? Sinabi dito, speaks to all the children of Yasharal, saying on the 10th day of this month, each one of them is to take for himself a lamb according to the house of his father, a lamb for a household. So noon, yan po talaga ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Isang kordero bawat isang tahanan, isang household. Okay? So isang ama, okay, isang family, isang household, isang kordero po ang kanilang ihanda o is set aside.
At kailan nila po iyon gagawin? On the 10th day. Okay? So, yan po ang nakasulat on the 10th day. So, ibig sabihin, on the 10th day, dapat meron ng ganun na mga preparation. Yung kordero na siya yung kakatayin, kailangan i-set apart na po siya, mga kapatid. Okay? Yan, ang ating paliwanag. Now, mamaya, pag-usapan natin paano natin ma-apply ito, no? Kasi di man natin kaya. We are not able to, wala tayong kakayahan na bawat isa sa atin ay ah, magpili ng ganon na isang ano po, isang kordero, isang kambing, no? But mamaya pag-usapan natin kung paano natin ma-contextualize kumbaga sa ating panahon ngayon. Okay? Sige po. Thank you Brother Pio sa pagkabasa. Moving on, tayo mga kapatid sa verse 4. Anyone would like to read? Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Hazara Batchao. Hanggang ano po? Hanggang 4 lang Verse po? 4 to 6 po. Okay po. Kung ang sambayahan ay napakaliit para sa isang kordero, siya at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Kagawin ninyo ang pagbilang sa mga kordero ayon sa makakain ng bawat tao. 5. Ang iyong kordero ay walang kapintasan, isang lalaki na isang taong gulang. Inyong kukunin ito sa mga tupa sa mga kambing. 6. Iyon ay inyong iingatan hanggang sa ikalabing-4 na araw ng buwang ito. At papatayin ang buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. Okay po. So, pinag-usapan doon kanina, 14th day. Okay? At kailan gawin yon? Sa paglubog ng araw. Okay? So, yun po ang ating titingnan ngayon. Now, meron tayong additional instruction dito. Para sa mga maliliit, halimbawa, salamat Sister Sarah sa pagkabasa. Para sa mga maliliit na pamilya o bahay, ano ang kanyang instruction? Okay? Pwede na silang magsalo-salo bilang kapitbahay, mga kapatid. Sa ayon sa bilang ng mga tao, gagawin ninyo ang pagbilang ng kordero ayon sa makakain ng bawat tao. So, ibig sabihin, merong accounting po. Ito, ilang kayo diyan sa isang pamilya, okay? Ano sa palagay ninyo? Kaya ba itong isang kordero? Okay? So, kung yung pamilya na niya ay maliliit, isang kordero lang. Okay? So, yun, pwede silang magsalo-salo mga kapatid. They can also share with a smaller family sa isang kordero. Okay? So, yan po ang very specific na instruction. So, ang tanong, ano yung qualification dito sa kordero na yan? Okay? Sa nabasa na, ang iyong kordero ay walang kapintasan. Kapintasan. It should be blameless, mga kapatid. Okay? Isang lalaki na isang taong gulang. So, it should be a male. And pangalawa, it should be 1 year. Okay? So, ibig sabihin, uh, it takes 1 year to prepare for this, mga kapatid. Okay? Dahil nga, taon-taon ito gagawin nila, so kaya ganun din po ang kanilang preparation. That at the start of this year, okay, maghanda na sila, mag-prepare na sila. Ito yung pipiliin ko. Pagkatapos ng 1 year, ito yung kakatayin ko para sa celebration. So, come to think about it, no? Ang haba ng time of preparation, mga kapatid. Okay? So, yan po. Walang kapintasan, it should be male, at isang taon. Either tupa or kambing, mga kapatid. Okay? Iyon ay inyong iingatan hanggang sa ikalabing-4 na araw ng buwan nito at papatayin ng buong kapulungan ang kapistahan
Okay, kapisanan ng Yasaral ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. So, yan po pala mga kapatid, no? Ang very specific dito na instruction. Gawin ito sa 14th day, paglubog ng araw, yan po ang mga activities na gagawin. Okay? Now, come to think about it, ano kaya ang mga significance nito mga kapatid? Anong mga correlation nito? Paano natin ma-connect ito sa kay halimbawa kay Yahushua mga kapatid? Ano yung significance? Ano yung connection natin dito kay Yahushua? Anyone would like to interact, mga kapatid? Itong issue na walang kapintasan. Sa tingin mo, mga kapatid, blameless. Kung sa English ba, no? Blameless, spotless, okay? Ano sa palagay ninyo? Qualified ba si Yahushua? Qualified. Oo. Si Yahushua ay talagang wala siyang kasalanan, mga kapatid. Yahushua ay namumuhay talaga siya na perfect. At siya yung ayon kay Yaokanan, Yahushua is the Lamb of Abba Yehoah, di ba? Yung Yaokanan 1:29, di ba? Basahin niyo po mga kapatid, Yaokanan 1:29. Nung nakita nila na si Yahushua ay dumaan, anong sinabi nila? Yahushua ay the Lamb of Abba Yehoah. Siya yung kordero ni Abba Yehoah, mga kapatid. Sino yon? Si Yahushua. Okay? Si Yahushua is a perfect Lamb of Abba Yehoah. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kapintasan, mga kapatid. He is spotless and he is blameless. Okay po? So yan, mga kapatid, ang mahalagang information dito. What else? Brother Felix, meron po kayong idagdag? Meron lang po akong konting katanungan sa verse 5, Opo. brother. Go ahead po. Sabi, ang inyong kordero ay walang kapintasan, Hmm. ang lalaki na 1 taong gulang. Inyong kukunin ito sa mga tupa o sa mga kambing. Kambing, opo. Opo, nabanggit yung kambing, medyo na naanap po ako doon. Bakit kambing? Hmm. Po. Okay. Kasi nga, kung tingnan natin yung mga parable doon sa Matatiao, di ba? Ah, tupa, kung tingnan natin yung parable doon sa Matatiao 25 ba yun? Na yung tupa signifies po yun sa mga righteous, di ba? Then, yung kambing signifies po doon sa mga ah, unrighteous na itatapon doon sa impyerno. So, ang tanong is, bakit kasali ang kambing dito? Wala akong clear and definite na sagot. Ang naisip ko lang, Brother Felix, is ah, meron silang practice noon, yung tinatawag nila nga scapegoat. Okay? 2 kambing ang pipiliin. Okay? Yung isa, ah, yung mapili na isang kambing, siya yung ah, i-release. Yung isa na mapili siya as scapegoat, siya yung kambing na buhay, okay? At dala-dala niya yung dala-dala niya yung kasalanan ng tao. Okay? But ang gagawin ng high priest, ang kanyang kamay ay ilagay niya doon sa ulo ng kambing na yon. Okay? At manalangin siya na ang kasalanan ng buong Yasharal ay naipatong sa inyo, ay naibuhos sa inyo. At habang buhay, dala-dala mo ito as you are being released to the wilderness. Scapegoat po ang tawag noon. Okay? So, but yung isa na napili siya na siya yung kakatayin, so yun ang mangyayari. Talagang there is the shedding of the blood. So, my point is, kung bakit nakasali dito yung kambing is because sa panahon nilang mga high priest noon, yung mga atonement, okay, kumbaga, panahon ng mga high priest noon sa atonement, kambing po ay bahagi po doon sa mga
tinatawag nila na process of atonement. So, yun lang ang maisip ko. But, ang tanong is, unclean ba ang kambing? Hindi naman, di ba? Hindi naman nasali doon sa unclean, di ba? Kung titingnan natin yung Leviticus 11, hindi naman po kasali yung kambing as unclean. Ibig sabihin, yung kambing ay pwede nating makain. So, yun lang siguro, Brad, ang aking masagot. Kung bakit nakasama yung kambing na kung saan doon sa mga writings ni Matatiao, kambing po ay significant of mga unbelievers. Okay? Then yung tupa, significant of the believers. Okay, anyone would like to share? Baka meron kayong mga additional pa. Open po tayo for discussion. Go ahead po. Brother Demetrio, meron kayong mga kasagot doon. Para sa akin, ang talagang dalawa yung nandoon sa scripture. Hmm. Kambing at saka tupa. Kung wala pa doon sa scripture yung kambing, so hindi kasali. Hmm. Pero nandoon man, so pwede siya. Kasi hindi man tayo pwede magkatay ng kalabaw. Opo. Hindi man tayo pwede magkatay ng baka kasi laki-laki niyan. Hmm. So para sa tingin ko, yung pwede lang talagang makain natin, makain nila, yung dalawa lang talaga, yung tupa at saka kambing. So wala naman, siguro sa kanila wala naman problema yung kambing. Kasi yung yung symbolic man lang yung kambing ng sinabi na yung kambing ay parang makasalanan. Okay. Oh. So symbolic man lang yun. So kasi para sa akin kung wala doon sa scripture, yun talaga. Pero nandoon man sa scripture. So para sa akin hindi ko na tanungin kung ganyan ba. Hmm. Pero kasi nagtanong man si brother, Opo. so kung wala doon sa scripture, so yun hindi pwede. Pero nandoon man. So hindi man yun titulo na salita. Hmm. Yung pinag-aralan natin ngayon, Yahudyat man yun o Hebrew. So pwede na rin yun. Opo. Para sa atin lang. Okay. Kasi isang taon pa man yun. Hmm. Binata pa man yun. Very young. So, Okay po. So, good interaction. Meron pang dagdag ang iba? Brother Yesar, you wanna share something po? Meron kayong naisip dyan? Sister Azra, baka mayroon kayong sagot. Wala po, Brother Dan. Okay. Anyone, meron pong isagot dito sa dagdag nating sagot. Okay po. Shalom Brad, shalom po sa Oh lahat. yes, brother, yes, sorry. Go ahead po, Brad. Magandang gabi po at saka nami-miss ko po talaga kayo. Sobra. We miss you too, brother. Ah, at dito po sa sa nababasa po natin at napakinggan. Sa akin po is bakit po yung kambing at saka tupa lang po ang napili. Hmm. Tama naman po yung paliwanag ni Brother Dan. Para sa akin din po kasi yun lang pong mga hayop na yon na po pwedeng ah, makain natin o yun napabilang doon sa Leviticus po At saka Opo. po sa time po na yon sa Pasak is wala pong sa pagkakaintindi ko po wala po siyang tawag po nito. Wala po siyang kinalaman doon sa ah,
inahalin tulad na yung kambing ay para sa mga wicked at saka yung tupa po ay para sa mga matuwid po. Ay ang time po kasi ng Pasak is more on ano po siya, kumbaga parang palagay natin na parang may ritual po na gagawin na talagang yun po ang gagawin na bagay na yon na kailangan yun lang yung mga hayop na yun ang so pwedeng ano, kakatayin o Oh. sa mga oras po na yon na po pwede siyang ah, kakanin. At Hmm. yun po naman ay sa akin po is wala po siyang ano, wala po siyang ah, Bawal. there's, opo, wala po siyang bawal kung yun po ay ano, kung kambing man yun o tawag nito, tupa. At Hmm. ang alam ko po yata, meron po ding isa, yung 1 year old na ano, yung baka yata. Hmm. Meron po nabanggit din ata doon sa ano na yung hindi po ano. Pero yun po tupa at kambing po yun ang ano po talaga doon sa ano sa time po ng Pasak. Opo. Kaya po yun lang po ang maidagdag ko po siguro sa Yes. aking sarili. Yes. Salamat. Salamat po, Brother Yasario. At take note mga kapatid na sa panahon nito, nasa ilang po sila. Okay? So, yun po ang pinaka-appropriate at pinaka-affordable at kaya nilang gawin. Kasi nasa ilang sila, dala-dala nila po yung kanilang mga kahayupan mula sa Matsariam, mga kapatid. Kasi they're allowed to bring kung ano yung kanilang mga kahayupan doon, dalan-dala nila. So, imagine how difficult that travel is for 40 years. May mga dala-dala silang mga kahayupan. Bakit po? Kasi kailangan po nila yon tuwing meron silang Pasak celebration for 40 years. Na nasa ilang po sila ha? Imagine that. For 40 years. Hindi sila maubusan, mga kapatid. Bawat pamilya ay meron silang mga kahayupan o hindi sila maubusan, mga kapatid. And imagine that for 40 years they have done that on the desert. Okay? So kaya very specific na 1 year old lang talaga, no? Na tupa at kambing. So as to bakit kasali yung kambing, yun, no? Hindi na natin ma-explore further. But yung ating mga sagot so far, I think is already okay. Brother Felix, meron po kayong idagdag or bakit po naisip ninyong natanong, bakit kasali ang kambing? Ano po yung nasa isip niyo po, Brad? Kasi usually ang pag tinawag na cordero is lamb lang di po ba ang ano Opo. tinutukoy. Hmm. So bakit nasama yung kambing? Yun lang po yung tumakbo sa isipan ko. Na-curious ka. Yun po, yun po. Pero salamat po sa kasagutan. Opo. Salamat. Yada, yawa. So, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, we challenge you na pwede naman kayong mag-search, mga kapatid. At this time, wala tayong ready na material na ma-present. But kayong mga manunood sa Republish, magandang pag-isipan po, bakit kasali yung kambing? Okay, so sa aming pag-iisip ngayon, yun lang po ang aming mga napaliwanag. But you can go farther po, mga kapatid. Wala po tayong problema dyan. Okay, when should it be done? Okay, so yun na nga ang ating na paliwanag na ito po ay gagawin sa ikalabing-apat na araw ng buwan. Okay, papatayin. Okay, kailan nila papatayin yon? Sa ikalabing-apat ng buwan. Ikalabing-apat na araw ng buwan on the 14th day. Doon kanina sa previous verse, kailan nila gawin? Sa paglubog po ng okay, para maliwanag natin. Okay, tingnan mo yan, no? Kukuha sila. Okay, kailan nila gagawin yon? Sa paglubog. Sana yung nabasa din kanina dito na paglubog ng araw. Okay. Okay. Okay, baka nandito sa ano po. Ah, okay. Di ba? Ito na nga. Ito na nga. Okay, sorry po mga kapatid. Kailan ito gagawin? Sa ikalabing-apat. At kanilang gawin mga kapatid sa paglubog ng araw. Sundown po gagawin.
on the 14th day, gagawin po ito sa sundown. Okay, so yun na nga, sa ating kalendaryo, gagawin po natin ngayong Sabado, 14th day, kasi yan po ang ating Shabbat. Paglubog po ng araw, yun po ang ating gagawin. So, but celebration natin yan, mga kapatid. So, okay lang po tayo mag-cook sa panahon yan kasi yan po ay part of the celebration on the 14th day. Paglubog po ng araw, tayo po ay magtipon-tipon for that celebration. So nasagot na po kung ano yung qualification at kailan po gagawin. Nasagot na yan. Verse 7, let's continue reading po. Anyone would like to read this again? Shamot or Exodus 12, verse 7, 8, and 9. Ako po, Brother Dan. Opo, Brother Pio, kata niyo po. Shamot, chapter 12, verses 7 to 9. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Kanilang kakainin sa gabing iyon ang kordero. Kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy, kasama ang tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. Huwag ninyong itong kakaining hilaw o pinakuluan man sa tubig, kundi inihaw sa apoy, pati ang ulo, ang paa at mga lamang loob nito. Okay, so salamat Brother Pio sa pagkabasa. What to do on this day? Okay, so anong gagawin natin sa araw na yon? Okay, so ikwento muna natin ang kanilang ginagawa nila noon. So sa kanila, sa panahon na iyon, yung dugo, kukunin nila at doon nila ilalagay sa dalawang haligi ng pinto. Okay, at sa itaas ng pinto. Okay, dalawang haligi ng pinto. Okay, haligi ito ng pinto at sa itaas. Okay, yan na. At sa itaas ng pinto sa mga bahay na kanilang kakainan. So, kung saan sila kakain, doon nila ilalagay yung dugo, mga kapatid. Poste, okay, dalawang haligi rather ng pinto. Okay, both side. Okay, dito sa itaas. Okay, ay ilalagay yung dugo, mga kapatid. Kanilang kakainin, okay, kasama ang tinapay na walang pampaalsa. So, yung unleavened bread. So, ibig sabihin, ngayong Sabado, let's prepare a meal. Okay, ano yung meal natin? Okay na nga, inihaw or itong, yun na nga, inihaw sa apoy na karne ng, ano po, karne ng tupa or karne ng kambing, mga kapatid. Okay? So, paano po dapat inihaw sa apoy? Hindi pwedeng pakuluan, sabawan, okay? Hindi pwede o pakuluan ng tubig, hindi pwede. Kailangan lang talaga ay sa pamaraan ng apoy. Okay? So i-grill po 'yon o inihaw po ang pagluto, mga kapatid. Okay? So yan po. And then kasabay nito yung unleavened bread. So mag-prepare din po tayo ng unleavened bread. And then mapait na gulay. So ano po yung equivalent ng mapait na gulay sa atin dito sa Pilipinas? Palya. Okay. Palaya po or ampalaya. Pwede yon. Yung dahon. O pwede yung dahon or pwede rin yung bunga. So ibig sabihin, tatlo po yung ating kakainin, yung meat ng kambing or meat ng tupa kasi wala tayong tupa, no? Mahirap sa atin ang tupa. So, Brother Felix, isa siguro yun sa mga dahilan, no, kung bakit sinama ni Aba yung kambing. Kasi like sa atin, no, bihira lang, di ba? Bihira lang na may tupa. Or kung meron man, masyadong very expensive po yung tupa.
So sa tingin ko, Brother Felix, sinali ni Aba yung kambing kasi quite familiar o available sa iba't ibang mga lugar. Okay, katulad, 'di ba? Katulad dito sa atin sa Pilipinas. So, di natin kaya yung tupa kasi mahal at bihira lang, but yung karni po ng kambing ay available po. Okay? So, yun po ang ating i-prepare. Unleavened bread, uh, a little slice of ano po, tupa or kambing, okay? And then yung mapait na gulay, okay, which is ampalaya, mga kapatid. So yan po. Any question? Bakit po kaya mga kapatid na inihaw sa apoy? Okay, tingnan mo yan, no? Pati ang ulo, okay, paa, at mga lamang loob nito. So kailangan susunugin, kumbaga. Itong ulo, susunugin yan, yung paa, yung mga buto o lamang loob, okay, yan po ay susunugin. Mga kapatid, meron tayong karanasan dito. I experienced this one time, mga kapatid, na nagkaroon ako ng available na resources. Nakabili tayo ng kambing na 1 year old, mga kapatid. At ayun, mga kapatid, kinatay yung kambing. Ah, at talagang it was not easy, mga kapatid, no? Ang pagtrabaho noon kasi ako at ang aking anak ang kasama ko at dumating si Brother Dudong at tinulungan ako. It was not easy, mga kapatid, yung pagtrabaho noon. But we had tried once, mga kapatid. Bakit it was not easy? Kasi may mga matitirang ano po. Kumbaga yung buong ano talaga, buong kambing na 1 taon, mga kapatid. At nalaming namin yon, ibig sabihin na on the 10th day, hindi na namin pinakain. And then on the 14th day, yun po ang pag-ihaw sa kanya, mga kapatid. At ayun, challenge doon kasi yung maiwan o matira na ulo, mga buto at iba pang mga bahagi, dapat susunugin talaga sa apoy. Buti na lang doon sa lugar na saan kami nakatira, meron kaming lugar na kung saan pwede namin gagawin yung pag-burn. Pag-burn ng ulo, yung mga lamang loob, i-burn po yon. Kasi ang kinakain lang natin yung laman man lang, mga kapatid. But yung mga buto, okay, yung mga buto, yung lamang loob, ulo at mga buto, okay, yun po ay susunugin pagkatapos. Okay po? Bakit po kaya mga kapatid na apoy talaga, pinaraan sa apoy? Any interaction po, kapatid? Kasi maamoy. Tama, no? Maamoy ba yung scent niya, no? Yung smoke. Okay, isa yan. Ano pa? Ano pang dahilan? Para po hindi makakain ng dugo, ganun po ba? Pwede rin, okay? Walang dugo na makain natin. Okay? But I want you to correlate or relate it with Yahushua, mga kapatid. Paano natin ito ma-relate kay Yahushua? Tingnan mo yung kulay kapag ang isang bagay ay dumaan sa apoy. Tingnan mo yung kanyang kulay, di ba? Meron siyang mga ano, mga kapatid, di ba? Mag-change yung kanyang kulay. Anong napansin ninyo doon sa katawan ni Yahushua, mga kapatid? After siya pinalo ng ilang lashes ba yun? 40 ba yun? O ilang lashes, di ba? Pagkatapos siya pinalo o whip with the with the iron with the iron whip, di ba? Kapag ipalo sa kanya yung likod, di ba? Pag tila niya, di ba? May mga laman ng kanyang katawan ay nahihila na remove mula sa kanyang katawan. So, Namumula. opo. So, what do you see about the body of Yahushua, kapatid? May mga blood, bruises. May mga bruises. Mm. So, mga kapatid, yung bruises na iyan also speaks of itong ano po, itong paraan kung bakit ang isang tupa o isang kambing ay talaga ang paghanda ay dapat daan sa apoy. Okay? Significantly,
it also speaks of the body of Yahushua, how he was bruised, yung pait, yung hirap na dinaanan ni Yahushua, mga kapatid. Okay? At mamaya sa ito no, kasama ang tinapay na walang pampalsa. Kasi po, itong tinapay na walang pampalsa, it also passes through fire, di ba? At yung tinapay na walang pampalsa na yan, kung tingnan mo yon, di ba yung mga paig, anong tawag noon? Yung mga ah, ano yung paig, Brother Yesariel, sa Tagalog? Sunog po, sunog. Okay, yung sunog ng tinapay na walang pampalasa yan also speaks of the bruises, speaks of the body of Yahushua which was suffered for us. So, mga kapatid, itong ah, kulay ng unleavened bread, itong pagsunog ng karne po o itong tupa o kambing, mga kapatid, speaks of how Yahushua will suffer for us. So kaya very significant po yan, mga kapatid. Okay, moving on sa ating reading, dito tayo sa verse 10 and 11. Okay po? Can somebody read this? Brother Dan. Opo, go ahead, Brother Felix. Verse, huwag kayong magtitira ng anuman ito hanggang kinaumagahan. Kung matitira hanggang sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Verse 11, sa ganitong paraan ninyo kakainin ito. May bigkis ang iyong baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay. At dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Yahuwah. Okay. So, salamat po, Brother Felix, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa na ni Brother Felix, may mga matitira. So, anong mga matitira? Yung mga lamang loob sa nabanggit natin kanina, yung ulo, yung mga buto. Okay? Yun po ay matitira. Okay? Kung sundin po natin yung standard talaga, mga kapatid, kung sundin natin yung standard, dapat walang mga buto na ma-broken. Kasi, yun na nga, yung buong katawan ng tupa, buong katawan yun na nga, buong katawan ng kordero or kambing, mga kapatid, speaks of the body of Yahushua. So, dapat walang mga broken bones yun. Okay? So, kukunin mo lang yung lamang loob, tapos natira yung katawan doon, so dapat walang mga broken bones. Yun po supposed to be ang standard, mga kapatid. But sa ating sitwasyon, okay, mahirap po natin gawin yun, di ba? Kasi hindi tayo lahat maka-afford na magbili tayo ng isang buong kambing at kakatayin. Very expensive po yun, di ba? At one time, nagawa ko yun kaisa lang beses. But sa sunod na mga taon, ano na lang, no? 1 kilo, 2 kilo, 4 na kilo ng kambing, mga kapatid, ang aking na na inihaw, na ihaw, mga kapatid. So, yan po. But dito sa mga kapatiran na may kakayahan na bibili ng isang buong kambing, okay lang po. But meron siyang instruction na yung mga natitira, okay, kailangan susunugin yun bago ang kinaumagahan. Okay? Susunugin yun lahat. Yung ulo, lamang loob, yung mga buto na natitira, dapat it should be burned, mga kapatid. At bago kinaumagahan, dapat naging ashes na po yun. Okay? So malinaw po yun. At na-try ko po yun, mga kapatid. With mga kapatiran natin dun sa Pardo, na-try namin yun. At ako din po dito, na-try namin yun na talagang we give time to burn what is left over, mga kapatid. Okay? Then, how to do it? Habang kumakain tayo, ayun, no, sinasabi diyan na magbigkis sa baywang. Okay? Magsuot ng sandalyas. Okay? At ano pa?
hawakan na ng tungkod. Okay? At dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Yahuwah o ni Yahuwah. So ano ibig sabihin mga kapatid? When we eat of it, okay, kailangan yung ating loins, yung ating baywang, okay, nakabigkis na yung ah, isang bagay dito na ibigkis natin sa ating baywang, nakasuot tayo ng sandalyas, then yung kabilang kamay, Balabal po. anong tawag ng Brad? Balabal. Okay, balabal. Okay. So, dapat nandun na tayo niyan. Ready tayo dyan. At kung kumain tayo, dali-dali tayong kumain. Let's eat in a haste. Bakit po? Kasi yun po ay significant kung bakit mahalaga yan as celebration na po. Sinasabi niya na ito yung Paskwa ni Yahuwah. Bakit po? Kasi yun po ang nangyari doon sa Matsariam sa panahon na yun. They were in a hurry kasi pinapaalis na po sila. At wala silang time na magluto pa ng kanin, whatever. The easiest way na maluto nila itong unleavened bread. Okay? At yun, mga kapatid, ang nangyari sa ah, kwento na iyon. Okay, so continue tayo. Let's continue reading po. Marami tayong babasahin dito. Okay, pwede pa nating basahin ito mga kapatid. No? Kindly open to Shemot chapter 12 verses 12 to 20 po. Okay, sino mang volunteer po? 12 to 15 lang muna. 12 to 15 and then another person 16 to 20. Sige pa. 12 to 15, sinong pwede magbasa? And then 16 to 20. Then somebody will go to 2 Chronicles 6:30 po. Okay? Sino pong pwede magbasa? Brother Dan, Opo, yes, go ahead, Exodus sir. 12 to 20 po. 12 to 15 lang muna. 15 po. Sige. Ah. 12 to 15. And I shall pass through the land of Mitzrayim on that night, and shall smite all the firstborn in the land of Mitzrayim, both men and beast, and all the mighty ones of Mitzrayim. I shall execute judgment. I am Yahuwah. And the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I shall pass over you, and let the plague not come on you to destroy you when I smite the land of Mitzrayim. And this day shall become to you a remembrance, and you shall observe it as a festival to Yahuwah throughout your generations. Observe it as a festival, an everlasting law. 15. 7 days you shall eat unleavened bread. Indeed, on the first day you cause leaven to cease from your houses. For whoever eats leavened bread from the first day until the seventh day, that being shall be cut out from Israel. Salamat po. Hanggang dyan muna. Okay, mga kapatid, paliwan natin ito mga kapatid. So, sa gabing iyon, nangyari, I shall pass through the land. Yun ang sabi po ni Abba through his messenger, through his malak. And then, I shall smite the firstborn of the land of Matsariam. And then, yung mga beasts, ganun din po. And all the mighty ones of Matsariam, I shall execute judgment. I am Yahuwah. So yun po yung gagawin ni Abba sa gabing yun. Okay? So take note, meron ng mga dugo nakalagay doon sa dalawang mga haligi at dito sa taas, meron ng dugo. At on that night, okay, dadaan po yung angel, yung malak ni Abba na nagdadala ng kamatayan. Kaninong bahay na walang dugo, papasok at papatayin yung mga firstborn na anak at yung mga firstborn na mga animals nasa field, mga kapatid. Di ba? Imagine that kung ano yung mangyayari sa buong Matsariam sa panahon sa gabing iyon. Okay? But sabi ni Abba, but as for you, the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I shall pass over you. So ito na yung word na pass over. Pagtingin ni Abba
through the malak, kung merong dugo, ayun, mag-pass over. Okay? Ibig sabihin, hindi papasok yung malak na dala ang kamatayan dahil doon sa dugo. So, take note na it is a sign. Sign po yun na yung tao na nandoon sa bahay na yun na may dugo, okay, hindi po papasok yung anghel na nagdadala po ng kamatayan. Okay? So, verse 14, ito po yung sinabi ni Aba na remembrance, okay, and shall observe it as a festival to Yahuwah through your generations. Observe it as a festival and an everlasting law. Kaya, yung iba, magtatanong pa, bakit kayo, Brother Dan, gagawa pa kayo niyan? Para sa mga Old Testament lang yan. Okay? But ito yung sinabi niya ba na gawin natin yan as an everlasting law. Okay? As a remembrance. Okay? As a memorial, as a remembrance. Gagawin natin yan, mga kapatid. Meron lang kaibahan sa ating part ngayon, mga kapatid, kasi nga, yun nga, hindi natin kaya na bawat isa ay makakaroon po ng isang 1-year-old na tupa at 1-year-old na kambing. Hindi po natin kaya yon, mga kapatid. But, what we can afford, bili tayo kung ano yung pwede natin makaabot kaya, bili tayo ng karne, at yun, yun ang ating paraan. Susunugin po yun o ihawin po natin yun, mga kapatid. Yun po ang ating paraan. But sa mga kapatiran na may kakayahan, why not? Okay? So yan po, mga kapatid. At dito sa verse 15, 7 days you shall eat unleavened bread. Indeed, on the first day you cause leaven to cease from your houses. So dapat alisin na natin sa bahay yung mga leaven na mga item. So ano pa yung mga leaven na item sa bahay, mga kapatid? Yung mga yeast, di ba? So dapat alisin na natin yan on the first day. O, bago pa man ng first day, dapat alisin na natin yan, mga kapatid. Okay? Kasi po, yun po ang kanilang practices noon. Na kung sinong mag-violate nito, anong mangyari sa kanila? They shall be cut off from Yasharal. Mga kapatid, ano pong significant dito? What is the significance of this leaven na dapat alisin? Anong naalala niyo, mga kapatid? Leaven. What is leaven? Signifies with. Bakit Sin. dapat alisin yan? Yes, go ahead, sister. Di ba yung living is pang palaki? Proud, arrogance ba yun rather than pride? Okay pa. So yung leaven speaks of sin. Mm-mm. Kasalanan po yun. Significant po ng pride, significant po ng arrogance, or significance of sin, mga kapatid. So ibig sabihin, remove the leaven, ibig sabihin, remove the sin. Okay? So, mga kapatid, kanina, nabanggit natin, no, na si Yahushua po, kung tingnan natin, si Yahushua ang naipako na sa kahoy para sa atin. Si Yahushua po, ginawa na niya ang kanyang parte. Pero take note, mga kapatid, sa covenant is always two party. At ano yung parte natin dito? Remove the leaven. Meaning, remove the sin. Alisin ang kasalanan. Kaya, na-highlight na kanina natin na kailangan meron tayong repentance. Yun pala ay part ng leaven bread yun na alisin natin. Hindi lang yung mga literal na leaven bread o leaven things sa ating bahay, but sa ating buhay rin po, matin spiritually, kapatid. Dapat yun po ay bahagi ng ating mga preparation at gagawin sa isang linggo na yan. Okay? As part of the celebration. Okay? Okay po. Moving on tayo sa verse 16 to 20. Anyone? Sister, kung walang magbasa, can you continue it? 16 to 20. Anyone would like to read 16 to 20 po? Ako, Brother Dan.
Apo, Brother Pio, go ahead. Okay po. On the first day, there shall be a holy convocation, and on the seventh day, there shall be a holy convocation for you. No manner of work shall be done on them, but that which everyone must eat, that only may be prepared by you. So you shall observe the feast of unleavened bread, for on this same day I will have brought your armies out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as an everlasting ordinance. In the first month of the 14th day of the month of evening at evening, you shall eat unleavened bread until the 21st day of the month of evening at evening. For 7 days no leaven shall be found in your houses, since whoever eats what is unleavened, that same person shall be cut off from the congregation of Israel, whether he is a stranger or a native of the land. You shall eat nothing leavened. In all your dwellings you shall eat unleavened bread. Okay po. So, malinaw po yung mga instruction dito. Mga kapatid, kayong mga manonood, salamat po, Brother Pio. Kayong mga manonood sa Republic, pili po niyong i-pause at look carefully at the passage na binasa. Okay? Dito, highlight ko lang po, mga kapatid. Okay? Na on the first day, meaning the 15th day po yon. Anong gagawin natin? Gagawan po tayo ng Kados Gathering. Kaya sa Sunday po, at 6 o'clock, gagawa tayo ng gathering, mga kapatid. At 6 o'clock, gawa tayo ng gathering. Yun po ay Kados Gathering ating gagawin for the unleavened bread. At another gathering gagawin din on the 7th day, which is on the 21st day. Nakita niyo, mga kapatid? 14th is Shabbat natin. 21st is Shabbat natin. So, nakita mo yung consistency dyan, mga kapatid, na on the 21st day, which is also Shabbat, another convocation o another kados o holy gathering, mga kapatid. So, yan po. First day, which is Sunday, gagawin natin. On the 7th day, which is Saturday, mga kapatid, yan po ay another convocation to end the Matzot celebration. So, make it clear, mga kapatid, na 29th day, yun ang ating 14th day. In the evening, gagawin tayo ng celebration ng Pasa. Then on the following day, 30, okay? 30 mga kapatid, no? 29 yung pasak natin. 30, first day po yon, and then on October, or rather on 8, yung April, okay? 4, yun po ang ating closure, mga kapatid. Another convocation, yun po ang 21st day na po natin yun. Okay? So, yan po, mga kapatid, ang ating mga paliwanag dito. Okay? And take note, sa verse 18, in the first day, on the 14th day of the month, in the evening. Okay? So, malinaw na po, mga kapatid, no? 14th day, okay, of the month, in the evening, you shall eat unleavened bread. Okay, until the 21st day of the month in the evening. So, yun po, malinaw, mga kapatid. Let me read to you 2 Chronicles chapter 6 verse 30. Bakit po mahalaga ito, mga kapatid, na celebration natin? Ano ba nakalagay sa 2 Chronicles chapter 6? Anyone would like to read kung nakita mo na? Chapter 6 verse 30. Okay po.
I will read it for you. Okay, Second Chronicles chapter 6 verse 30. Then hear from Shemayam your dwelling place, and forgive and give to everyone according to all his ways, whose heart you know, for you alone know the hearts of the sons of men. So, anong tinutukoy dito mga kapatid, no? Yung pagpatawad sa mga kasalanan, okay? And give to everyone according to all his ways, whose heart you know. You alone know the hearts of the sons of men. So, anong tinutukoy natin dito? Yung ating mga puso. Connected ito doon sa liben na ating alisin. Magpatawad tayo kung may mga nagkasala. Okay? We also ask for forgiveness. We also forgive, mga kapatid. At examine ang ating mga puso, mga kapatid. For walang ibang nakakaalam sa ating puso kundi si Aba Yahuwah, mga kapatid. Can I ask one more reader dito sa verse 5 and 6 para pag-emphasize po natin kung bakit 14th day at evening natin gagawin ito. Okay, can somebody read this? Ano yan? Leviticus? Okay po, nasa harapan po natin mga kapatid. Ah, Anyone? Go ahead po, Brother sister. Dan, ako po. Okay, go ahead po, sister. Sa ikalabing-apat na araw na unang buwan sa paglubog ng araw ay ang Pasko ng Yahuwa. Ang ikalabing-limang araw ng buwang ito ay kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa sa Yahuwa. Kakain tayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Okay po. So, highlight ko lang po dito na nabanggit ito sa Shamot kanina. Basa na po natin. Ngayon sa Oyakra o Leviticus, nabanggit na rin po. Ika-14 ng araw. Okay? At ika-15 araw. Okay? Ika-14 ng araw, Paskwa ni Yahuwah po. Okay? Ika-15 araw, yan po Yes. ay kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Okay? But tingnan ko po mga kapatid sa English, no? Kasi sinabi po ito sa English mga kapatid, verse, ano po, tingnan ko po sa verse 5 sa English. In the first month, the 14th day of the month, between, okay, nakita niyo mga kapatid? Between the evenings. Okay? Dito sa Tagalog, sa unang araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay ang Paskwa. Okay? Unang buwan sa paglubog ng araw. But dito sa English mga kapatid, malinaw po. Between the evenings. So ano yung between the evenings? Yung gabi po ng 14th day at gabi po ng 15th day. Nakuha ninyo mga kapatid? So between the evenings, ang sabi dito, between the evenings. Kaya yung pasak natin, gawin natin sa evening sa gabi ng 14th day. And then patuloy yan yung Passover, yung matzot natin, patuloy yan sa the following day. So, yung pinag-usapan na between evenings. Evening po ng 14th at evening po ng 15th. So, dyan po ang ating celebration. Kaya yung 15th day is also part of the celebration po. Okay? The two feasts are linked to one another. Bakit kaya mga kapatid na link itong dalawang feast na ito? Pasak at yung unleavened bread. Pasak is referring to the body and the blood of Yahushua. Okay? And unleavened bread, ano ba yan mga kapatid? Referring to what po? Sin. Still, the body of
Yahusha. the word of Yahushua. Opo. So, pasak, meron tayong offering, unleavened bread. Okay? So, these two are all linked to Yahusha, mga kapatid. But, gaano ka-significant itong unleavened bread? Significant sa ating buhay in terms of the covenant is because we have to remove the leaven. Okay? We have to remove the leaven. At 1 week po yun ha. Walang mga leaven sa bahay at hindi tayo kakain ng tinapay o cake at ano pang mga pagkain na may mga leaven. Okay po? So I hope na nakuha natin yan. Meron ba kayong mga tanong mga kapatid? Okay, so as we end, ito po yung ating mga unwavering truths mga kapatid, no? Apart from the blood of Yahushua, there is no forgiveness of sin. We look at what Yahushua did, and we also look at what we can do. And that is removing the leaven. That is what? Doing the memorial. Doing the feast. Observing the feast. Mga kapatid, yun po ang ating parte. On the part po ni Yahushua, wow, tapos na po, ginawa na ni Yahushua. Ni-remove niya po ang ating mga kasalanan. But wow, on our part also, we don't only look at what Yahushua did, but we also look at what we can do. Malinaw ba mga kapatid? Keeping this feast as a memorial to Abba Yahuwah. Meron ba kayong mga idagdag dito mga kapatid? Anyone would like to add here? Okay? So, pwede kayong magdagdag kung ano pa yung mga additional ninyong ilagay dyan as unwavering truth. Okay, what is Pasak? Passover, mga kapatid. Ito na nga, we value what Yahushua has done for us. And we should also do in response to what He has done. So, ano kaya mga kapatid, itong mensahe na ito? What is Abba Yahuwah talking to you, kayong mga manonood sa Republish? Ano kaya yung mga pangungusap ni Abba Yahuwah sa bawat isa sa atin? Ito yung link sa ating mga kapatiran sa US. If you are interested to study further, pwede po ninyong tingnan itong YouTube link ng ating mga kapatiran sa USA. Okay, anyone would like to share something? Meron ba? Anong pangungusap ni Abba sa bawat isa sa atin, mga kapatid? What is this for you? What is that to you, mga kapatid? So, that being said, i-prepare na natin ang ating puso't isipan. Kung ano yung pwede nating ma-ready na, we can also prepare para sa ating celebration sa araw ng Sabado, mga kapatid, ng gabi. Po? Anyone? Kung meron ba? Kasi, kuwan ba? Lourdes, Mariam. Isa to sa mga kita sa Pedro, gabi mga sis. Okay. So kung wala, mga kapatid, let me stop the sharing. Mga kapatid na manonood sa Republish, whatever Abba Yahuwah is talking to you through this teaching video, nawa o bukas ang inyong mga puso't isipan, mga kapatid, na maganda talagang i-observe natin ito. Maganda talagang gagawin natin ito kasi ito yung kalooban ni Abba Yahuwah. So all esteem and praises kay Abba Yahuwah, Basham Yahusha. Yada Yahuwah.